Mga kababayan, ang pagsirit po ng utang ng Pilipinas sa 17 trillion 562 billion pesos nitong katapusan po ng Oktubre ay hindi po simpleng usapin ng pangungutang. Ito po ay malinaw na sintomas ng papalalim na krisis sa pamamahala, katiwalian at maling prioridad ng kasalukuyang pamahalaan. Ang utang po natin ay lumolobo taon-taon, pero ang serbisyo sa tao ay hindi naman tumataas. Mga kababayan, matindi na po ang ating utang. Hindi na natin nakikita ang pinupuntahan nitong inuutang ng gobyerno. Mas sana kung nagagamit ng mahusay, maayos na ospital, murang pagkain, disenteng trabaho at nakabubuhay na sahod o modernisadong pampublikong transportasyon at mahusay na serbisyong sosyal para sa mamamayan. Ibig sabihin po nito mga kababayan, hindi ho umiikot at naihahatid pabalik sa mamamayan ang inuutang ng pamahalaan. Naiiwan po sa bulsa ng iilan ang mga perang inutang at napupunta po sa korupsyon. Bakit mahina ang piso at pabigat ng pabigat ang utang ng Pilipinas? Ang paghina po ng piso laban po sa dolyar ay nagpapalaki sa ating foreign debt. Pero bakit ba humihina ang ating piso? Dahil sa mababang kumpiyansa sa pamahalaan, kawalan po ng malinaw na economic direction at patuloy na anomalya na nagbabawas sa kredibilidad ng gobyerno. Kapag nawala po ang tiwala, tumataas po ang gastos ng bansa sa pangungutang. Mga kababayan, ito po ang napakasakit sa atin. Hindi lang lumolobo ang utang, lumolobo rin po ang iskandalo ng anomalya sa atin sa pamahalaan. Ilan lamang po mga napaulat na mga issue nitong mga nakaraang taon ay ang OVP at DepEd Confidential Fund misuse, flood control anomalies at paulit-ulit po yan taon-taon. Overpriced na IT, laptop at procurement scandals, co-red flag sa iba't iba pong mga ahensya kung saan may malalaki hong mga budget, doon po lumalakas ang mga komisyon, overpricing at ghost projects. Malinaw mga kababayan, hindi po kakulangan ng pondo ang ating problema, kundi pagnanakaw sa pera ng bayan. Lagpas na po sa 200 billion sa full year projection ng utang ng Pilipinas. Bakit ba lumalabis? Bakit dumadami? At bakit palaki ng palaki? Ano po ito? Dahil po sa mismanage. Sino po ang gumagawa ng mga forecast? O sino ang gumagastos ng higit sa dapat na gastahin? Ito po ay hindi simpleng accounting issue mga kababayan. Ito po ay accountability issue. Ang tunay pong krisis sa atin ay bulsa ng iilan versus sa kinabukasan ng taong bayan. Ang utang po ay binabayaran natin. Binabayaran ng buong sambayanan, ng ordinaryong mga manggagawa, ng mga magsasaka, ng mga empleyado at ng maliliit na mga negosyante. Pero ang bunga po ng korupsyon ay hindi kailanman binabayaran ng mga may sala. Dito na po pumapasok ang pinakamahalagang punto po natin habang lumalaki ang utang. Lumalalim ang ninanakaw sa kabangbayan at kapag pinagsama-sama mo po ang dalawang ito, ang tunay na talo ay tayong mga mamamayan. Kaya mahalaga po ang ating panawagan, papanagutin ang mga magnanakaw sa gobyerno. Hindi po pwedeng hayaan na lang dahil ang utang ay magiging buwis at maling pamamahala, ito ay magiging kahirapan para sa atin at ang katiwalian ay magiging normal kung walang naniningil. Kaya lahat po dapat mga kababayan, dahil sa pagkadami-dami na ng utang natin, lugmok ang mamamayang Pilipino. Pero ang iilan ay yumayaman dahil sa korupsyon.